ng mga bagyo pero umuulan-ulan at kaya kang basain talaga. Alright, so ito, pag-usapan na natin, huwag natin patagalin kasi may next live pa tayo. Eto mga kapsat, may nakita ako, Diyos ko Lord, kilala niyo itong attorney to? Nako po, DDS attorney, may mema lang, may masabi, no? Lalo na sa Paxilica ni Pangulong Bongbong Marcos, na nako po mga kakabsat, nagpapansin na naman itong DDS na attorney. Huwag na natin paligoy-liguyin. Bawasan lang natin yung background music para marinig na sinasabi niya. Okay na yan. Pasok. Pax Silica. Pax Silica Industrial Hub. Kita nyo? Pax Silica. Ito na si Attorney Regal Oliva. Pasok. Will create an ecosystem that will have AI at its core. Ano nga ba talaga ang Pax Silica? Ano nga ba talagang Pax Silica? Unahin natin ang pangalan. Actually, marami nang mas credible na attorney na nag-explain ng Pax Silica. Pero pakinggan natin yung side ng isang DDS attorney regarding basta project ni Pangulong Bongbong Marcos, nako, wala kang aasang suporta sa kanila. Kokontra talaga sila. Pax is a Latin word that means peace, stability, or order. Samantalang ang silica ay tumutukoy sa silicon, ang pangunahing material na ginagamit sa paggawa ng semiconductor chip. Yung mga siyempre yung mga raw material, no? Hindi lang natin yan hindi na lang tayo nag-export. Tayo na rin ang gagawa niyan. Ang utak ng halos lahat ng modernong teknolohiya, cellphones, laptops, electrical camera, vehicles, satellites, at artificial intelligence. Sa madaling salita, Pax Silica is an alliance designed to secure the future of AI and semiconductor technology. Bakit yung background music to? Noong April 2026, sumali April 2026, Philippines joins the US-led Pax Silica Alliance to safeguard technology supply. Ang Pilipinas sa US-led Pax Silica, isang koalisyon ng mga bansang gustong bumuo ng secure supply chain para sa AI, semiconductors, critical minerals, advanced manufacturing at data infrastructure. Kasama rito ang United States, Japan. Sabi ni Kabsat dito, no? Monica Padigli. Madam, kay Inday mo explain yan kasi walang alam si Inday Sara dito sa Pax Silica. Lecturean mo si Pax Silica, si Inday para mayroon siyang matutunan naman. Kasi bobo eh. Diyos ko po. South Korea, United Kingdom, Israel, Australia, Singapore, India, at iba pa. At ano ang plano sa Pilipinas? A 4,000-acre industrial zone. Post-site pa lang yan, ha? Halos 1,619 hectares ang itatayo sa New Clark City bilang kauna-unahang AI native. Wow! Congratulations, Pangulong Bongbong Marcos sa bagong project. Nako po, yung mga garapata tulad nito, no, mga kabsat, no, nabibwisit na. Ayaw nila ng mga ganitong klase mga improvements at saka mga plano. Industrial Kasi yung tatay nila walang nagawa. Diyos ko po. Acceleration Hub ng Pax Silica. Dito maaaring magtayo ng semiconductor plants, AI data centers, research facilities, at advanced manufacturing industries. Wow. Maganda ba yun? Naman. Oo. Kasi pwedeng pumasok ang Siyempre, magkakatrabaho yung mga graduate natin dyan. Diba? Especially sa mga yung mga graduate ng ICT, di ba? Saka yung mga iba pa. More jobs for the Filipinos, di ba? billions of pesos in foreign investments. Makalikha ng high-paying jobs para sa engineers, programmers, Engineers, at programmers. technicians, at mailagay ang Pilipinas sa global AI economy. Wow! Hindi na lang tayo consumer ng teknolohiya. Pwede tayong maging producer. Wow! Ang galing talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan nyo kung paano nila babaliktarin ito. Ganito ka talaga. Basta DDS, maapsat, matik. Pero heto ang tanong. Yan na yung heto niya. Ito na. Halfway na tayo mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. Ano ang kapalit? Kung ang industry Anong kapalit? Di trabaho. Ano pa nga ba? Di ba? Trabaho sa mga kapwa nating Pilipino. Diyos ko, Lord.
industrial hub ay mangangailangan ng Oh. napakalawak na lupa. Oh. Saan manggagaling iyon? Kapag ang dating agricultural land ang na-convert, hindi lang lupa ang mawawala. Ay, Food wow. Ang tanong, sigurado ka agricultural land? Sigurado ka? Confirm na ba na agricultural land yung tinutukoy dyan? Ay, Diyos ko po, Rudy, baka gawang kwento niyo. security ang nakataya. Habang halos araw-araw nating naririnig ang reklamo sa mahal na bigas. Nagmamahal ng bigas andyan naman yung gamit-gamitin nyo, no? Total, meron ng, bakit kasi yung binigay nyo yung bigas dyan? Habang halos 55? araw-araw nating Hindi may 20 pesos na bigas. naririnig ang reklamo 52, 55. Ang galing talaga ng thumbnail. Ang galing mga ginamit nilang picture. Diyos ko Lord, no? Mapanglin lang talaga. Oo. Diyos ko po. sa mahal na bigas. Imported na sibuyas, Oh. imported na bawang. Oh. Ang kakulangan sa lokal na produksyon. Oh. Tama bang bawasan pa natin ang lupang pwedeng pagtamnan? AI Tama. can write code, but AI cannot grow rice. Isa pa, Ano daw? AI daw cannot grow rice. Malamang. Bobo ka ba? AI data centers are among the world's biggest consumers of electricity and water. Totoo, sinabi ng gobyerno na sapat ang water supply at hindi maaapektuhan ang komunidad. Pero ang tanong ng publiko ay hindi Ang tanong ng publiko o ang tanong ninyong mga DDS? Makapagsabi ng tanong daw ng publiko, Deborah G. Yuki Sawaki. Tanong daw ng publiko. Baka tanong ng DDS. Yun ang katotohanan. Tanong ninyo. No? Kasi puro kayo kontra. Kontra sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala na kayo magagawa. Miyembro na tayo di ba? Diyos ko pa. Tanggapin nyo na lang. No? Kaya mema lang kayo. May masabi lang. Diyos ko po Lord. ilang kung may tubig ngayon. Will it remain sustainable 10 to 20 years from now? At higit sa lahat, who gets the biggest slice of the pie? Ang ordinaryong Pilipino ba? Ang magsasaka o ang malalaking multinational corporations na magtatayo ng kanilang AI empire dito sa atin? Hindi ako kontra sa AI. Hindi rin ako kontra sa industrialization. Pero ang tunay na sukatan ng progreso ay hindi kung gaano kalaki ang data center. Ang tunay na tanong ay ito. Kapag natapos ang Pax Silica, mas may trabaho ba ang Pilipino? Abangan natin yan. Huwag ka nagpro-prospect na ganitong mangyari. Wala pang hayaan mo munang mangyari yung Pax Silica dito sa Pilipinas bago ka magngaw-ngaw na feeling mo yan ang mangyayari. Hindi pa nga nangyayari sa Pilipinas kung ano ng mga presumption mo. Ay Diyos ko Lord Rudy. Ugali nyo talaga mga DDS. Tako po, ang galing nyo mag-presumption na kung ano-ano. No? Palibasa kasi, no? Napatos yung amo nyo. No? Hindi nagawa ito ng tatay nyo kasi nakakulong na. Diyos ko po, Rudy. No? Mas mura ba ang pagkain? Mas ligtas ba ang ating food supply? O ipinagpalit lang natin ang ating bukirin para sa silicon? Another day. Talaga itong kumag na to, no? Sino naniniwala dito sa attorney to? Diyos ko Lord Rudy. Ibang klase dito. Bakit daw? Ganyan, no? Sino daw ang makikinabang mga kabsat? Who gets the bigger slice daw ng pie? Di malamang, mga Pilipino, wala nang iba. Ala ka naman mga China. Mga China, na mga nasa Pogo. Ako po. Especially dyan din sa Kwanen. Nangyari yan sa Banban, no? Sa Tarlac. No? Malapit lang yan sa Kapas Tarlac, yung Clark New City na yan, sa Tarlac yan. Lagi namin pinupuntahan yan, no? Diyan nga tinayo yung 10,000 10,000 tuloy. Yung 50 million cauldron, 50 million kaldero. Nako po, ganun na, ilan na lang yan. Lagi namin dinadaanan, tapos sabihin mong puro damo lang yun. Wala ka nakatanim dun. Napuntahan mo na ba yun? Tapos kami, nakailang punta na kami dyan. Diyos ko po, Rudy. Ibang klase ito, Sir Leonardo. No? Basta mga DDS talaga, matik. No? Gagawa na lang ng kwento. No? Pero, ang naluloko lang nila, mga kapwa nilang bobo. Diyos ko, Lord Rudy. Yan, mabsat. No? Short, simple topic lang tayo sa ating main topic. Anak ng kamote. Basta DDS talaga, matik. Diba? Shout out sa'yo, Nora Morales.
Good evening po. Alright, subtopic tayo, Mapsat. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.